Alam naming lumala ang sitwasyon ng Rusya. Mahigit 4 na taon, ginamit ni Putin sa pagpapahina ng ekonomiya ng bansa. Sa sapilitang paglipat sa industriyang militar, isinakripisyo ang lahat maliban sa langis, gas at armas. Hindi namin alam na ganito nakalala sa Rusya, na ang pagbagsak na ekonomiya ng Soviet ay parang picnic lang kumpara ngayon. Sa ngayon, may nangyayari sa Rusya na hindi pa natin nakita sa loob ng 30 taon. Anong ginagawa ng Kremlin at Bangko Sentral? Kinakain nila ang pera ng mga Ruso hanggang sa mapakamahal ang kabayaran ng karaniwang tao sa digmaan ni Putin. Nanghihina ang puwersa ng Rusya sa labanan. Ngunit, mas malala ang pinsala sa loob ng bansa habang nawawala ang tiwala kay Putin ng mga tao. Para maintindihan mo, tingnan mo kung paano hinahawakan ng mga consumer sa Rusya ang pera nila ngayon. Hindi ito maganda para sa Kremlin. Sa ulat ng Euromaidan Press noong Hunyo, 8 nag-withdraw ang mga Ruso ng halos $5.2 bilyong na cash mula sa mga bank account nila noong Mayo 2026. Bilyon-bilyong halaga ang kinuha mula sa sistemang pagbabangko ng Rusya at napunta sa bulsa ng tao. Mahalaga ang numerong ito dahil ito ang pinakamalaking cash outflow sa Rusya sa loob ng isang buwan mula nang magtala ang Bangko Sentral noong 1900, naraan 75. Nakakita tayo ng 30 taong record ng pag-withdraw ng pera noong Mayo at hindi ito minsan lang nangyari. Ito ang rurok ng isang pattern na matagal na nating nakikita sa Rusya sa loob ng ilang buwan. Ayon sa ulat ng United 24 Media noong Hunyo, 8 nadagdagan ng $14.8 bilyong na perang papel ng Rusya sa sirkulasyon mula Enero. Nakatumbas ng average na $2.6 bilyong na kinukuha mula sa mga bangko sa Rusya bawat buwan sa 2026. At nakakabaliw, hindi pa Mayo ang pinakamalalang buwan ng taon sa Rusya. Tanging Mayo 2026 ang may 30 taong record sa lahat ng Mayo simula ng pagtatala. Noong Abril, $9.2 bilyong ang inilabas ng mga Ruso mula sa kanilang bank account. Habang noong Marso, hindi rin gaalong nalalayo sa Mayo, $4.1 bilyong pa ang lumabas mula sa sistema ng bangko ng Rusya. Nakikita natin dito ang malawakang pag-withdraw ng cash na hindi pa nakita mula noong simula ng pandemya ng COVID-19. At ito ay isang palatandaan ng isang bagay na ayaw makita ni Putin. Lubos nang nawala ang tiwala ng mga karaniwang Ruso sa kanilang sistemang bangko. Sa totoo lang, mahirap sisihin ng mga tao ng Rusya ngayon. Sa batayang antas, walang sapat na dahilan sa sistema ng pagbabangko sa Rusya para hikayatin ang mga tao mag-ipon sa savings account. Kahit mataas ang base interest rate ng Rusya sa 14.5%, sobrang baba ng interest ng mga bangko sa savings account. Kaya halos walang lasay mag-ipon doon. Pinipili ng mga pamilya na hawakan ang kanilang pera bilang cash dahil wala namang masyadong benepisyo kapag inilagay nila ito sa bank account. Pero may iba pang dahilan bukod doon. Sa likod ng issue sa interest rate, may lumalalang sitwasyon na apektado ang buong sektor ng pagbabangko sa Rusya. Noong Mayo 17, iniulat ng Kiev Post na ang sistema ng pagbabangko sa Rusya ay dumaranas ng matinding kagipitan. Batay sa datos mula sa Pro-Kremlin Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting, CMACP, iniulat na ang mga toxic at non-performing assets sa banking sector ng Rusya ay lumampas na sa 10%. Mahalaga ito dahil kapag lumagpas sa threshold ng 3 sunod na buwan, pwedeng ideklara ng International Monetary Fund na may sistemikong krisis sa pagbabangko ang isang bansa. Tinatangkang itago ng mga bangko ng Estado ng Rusya ang lumalalang problemang ito. Tinatago ang mga problemadong asset at default sa pamamagitan ng artipisyal na loan restructuring programs para magmukhang mas matatag ang pananalapi ng mga bangko kaysa sa tunay. Pinipili ang mga hindi nababayarang corporate loan para itago. Kaya nakaiwas pa sa bank run na maaaring magpabagsak sa institusyong pinansyal. Pero paparating na ito. Sinasabi na ng mga numero ang lahat. Hindi lang laki ng cash withdrawal ang ikinakataranta ng Central Bank ng Russia. Ayon sa CMACP, halos kalahati ng mga rehistradong negosyo sa Russia ang nakararanas ng matinding pagkaantala ng bayad mula sa corporate partner. Dahilan ng hirap nilang magbayad ng utang, habil na uubos na ang kanilang likwididad. May bahay baraha dito
at may paparating na buhawi na tatama rito. Dito, nagsisimula ang ilang buwang malawakang pag-withdraw ng mga depositor sa bangko. Masama ang bilyon-bilyong halaga na iniaatras mula sa mga bangko. Kung ang mga pag-atras na yon ay mag-focus sa ilang partikular na bangko sa ganoong dami, makikita nating magsisimulang bumagsak ang buong institusyong pinansyal sa loob ng Rusya. Natataranta ang karaniwang mga Ruso at pati na rin ang mga may-ari ng negosyo at dapat lang naman silang matakot. Maliban sa sitwasyon ng mga bangko sa Rusya, natatakot ang mga tao na mawala ang ipon nila. Hindi lang dahil sa posibleng pagbagsak ng bangko, kundi pati sa mas mahigpit na kontrol ng Kremlin sa pinansya. Kahit ang internet ay may ginagampanang papel. Hinihiling ni Putin ang mas maraming internet outages, di umano para raw matulungan ang Rusya na harapin ang banta ng mga drone ng Ukraine. Pero talagay para mabawasan ang ebidensyang naibabahagi sa social media tungkol sa tagumpay ng Ukraine. Milyon-milyong Ruso ang madalas gumugol ng oras o araw na walang access sa kanilang bank account. Mas malalimang kwento, naghahanda ang Rusya na sagarin ang isa sa pinakabanal na instrumento ng pananalapi para ipagpatuloy ang pagpupundo sa digmaan. Ayaw ng mga Ruso na mabigla sa palihim na pakana ng Kremlin. Ngunit hindi pa natin ito pag-uusapan ngayon. Bukod sa kagustuhan ng mga Ruso na magkaroon ng mas maraming pera para sa mga agarang gastusin na baka hindi nila kayanin kung biglang magpasya si Putin na bawal ang internet sa araw na yon, pati ang maliliit at katamtamang laki ng negosyo sa Rusya ay nagwi-withdraw din ng pinakamaraming cash na kaya nila mula sa sistema ng bangko. Napansin na ito ng sentral na bangko ng Rusya. Sinusubukan ng mga negosyo mag-adjust sa bagong buwis na ipatutupad sa 2026 para payagan ng Kremlin makakolekta ng mas maraming pera mula sa mga kumpanyang nahirapan dahil sa ginawa ni Putin sa ekonomiya ng Rusya. Ayon sa sentral na bangko, kung magpatuloy ang trend, maraming maliliit na negosyo sa Rusya ang mapipilitang lumipat sa shadow economy. Ang ibig sabihin nito ay parami ng paraming negosyo ang magsisimulang umiwas sa sistema ng pagbubuwis ng Rusya. Sa halip ay mag-operate ng hindi opisyal at tumatanggap lang ng cash para hindi na nila kailangang bayaran ang sobrang taas na buwis na hinihingi ni Putin para mapanatili ang kanyang pananakop sa Ukraine. Malinaw kung bakit maraming maliliit na negosyo ang pumipili nito bukod sa usaping buwis. Ayon sa Moscow Times noong Mayo 15, lalo pang pinapalala ng mahinang demand, pagtaas ng presyo at unang pag-urong ng ekonomiya ng Rusya mula noong 2023 ang epekto ng mas mataas na buwis. Dahil sa nakamamatay na kombinasyong ito, nagsara ang 200,000 maliliit at katamtamang negosyo sa Rusya sa unang quarter ng 2026, tumaas ng 10% mula noong nakaraang taon. Sabi sa ulat, pinakamalubang tinamaan sa mga maliliit at katamtamang negosyong Ruso ang retail, food services at beauty salon. Lahat ng ito ay negosyong pwedeng tumanggap ng cash. Nais naming malaman kung ilang nagsarang negosyo ang lumipat sa underground economy ng Rusya. Ayon sa ulat ng IntelliNews noong Marso, naniniwala kaming may ilang nagsarang negosyo na lumipat na. Ayon sa ulat, lumago ng 65.1% ang underground economy sa sektor ng pagpapaganda. Sa pagkukumpuni ng sasakyan, umabot sa 69.5% ang paglago ng shadow economy, habang tumaas ang underground economy ng 58.6% sa sektor ng mga hotel sa Russia. Para kay Putin, na napakahalaga ng tagumpay ng kanyang pagsalakay sa Ukraine, bangumot sa kanya ang pag-alis ng maraming negosyo sa formal na ekonomiya ng Russia. Ang bawat negosyo sa underground economy ay hindi nagbabayad ng buwis sa Kremlin, kaya nawawalan si Putin ng milyon-milyon o bilyong dolyar sa pondo ng digmaan. Ano nga ba ang maaasahan sa leader ng Russia? Hindi niya natulungan ang sarili niya nang itaas ang value-added tax ng Russia mula 20% hanggang 22%. Bukod pa rito, ang mga madalas na internet outage na ipinapataw ng Kremlin ay hindi rin nakakatulong sa paglika ng matatag na kapaligiran sa negosyo. Para sa mga kumpanyang dati ay hindi naman nag-iisip na cash lang ang tanggapin. Dumarami ang hindi pagkakontento habang nililimitahan ng Russia ang Telegram at WhatsApp. Kapag nadagdag pa ang mga outage, tulad ng mga buwang tumagal na bahagyang pagsasara ng internet sa Moscow noong unang quarter ng 2026,
Nauuwi ito sa ganap na pagbagsak ng tiwala sa pinansyal na sistema ng Russia. Doon umiikot ang lahat sa tiwala. Nawalan ng tiwala ang mga tao at negosyo sa Russia sa mga bangko. Kaya inilalabas nila ang pera nila sa mga bangko sa record na antas. Mukhang hindi rin nagtitiwala ang mga kumpanya na kikilos ang Kremlin para sa kapakanan nila. Dahil sila ang pumapasan sa gastos ng digmaang sinimulan ni Putin. Hindi masaya ang Kremlin at mga bangko. Ngayon, nagsasanipwersa sila para pigilan ng mga tao at negosyo sa Russia sa ginagawa nila. Bago natin talakayin ito ang The Military Show na nagdadala ng buong larawan, hindi lang headline news. Mag-subscribe para laging mauna sa balita ukol sa digmaan sa Ukraine at pagbagsak ng lipunan sa Russia. Kaya, ang Central Bank ng Russia, pinipigilan nito ang sabayang pag-withdraw ng pera sa lahat ng paraan. Ayon sa Euromaidan Press, noong Hunyo 1, nagpatupad ang sentral na bangko ng bagong kontrol sa ATM withdrawals sa desperadong pagtatangkang kontrolin kung ano ang ginagawa ng mga Ruso sa sarili nilang pera. Ang mga bagong patakarang ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga bangko ng Rusya na subaybayan ang bawat pag-withdraw ng pera ng kanilang mga customer. Ang kahina-hinalang pag-withdraw, gaya ng sunod-sunod o malalaking pag-withdraw, matapos ang matagal na hindi paggamit ng account, ay maaring magdulot ng pag-block o suspensyon habang iniimbestigahan. Napakatalino mo, Central Bank. May krisis ng tiwala sa banking sa Rusya, inhaltakot ang tao, mawalan ng access sa pera nila. Tapos solusyon mo ay mas takutin silang mawalan talaga ng access. Parang sinisira ng mga bangko ang sarili nila dahil sa labis nilang kagustuhang kontrolin ang ginagawa ng kanilang mga customer. Mas inuuna ang katatagan ng banking system kaysa sa pangangailangan ng mamimili at negosyo sa Rusya. Hindi ito magtatapos ng maganda. Lalong lalala ang hindi pagkakasundo at kawalan ng tiwala na nagdulot ng record na pag-withdraw ng pera sa buong 2026 habang pinapalinaw ng sentral na bangko na mas sila ang may kontrol sa pera ng tao kaysa sa mga tao mismo. Sa Kremlin, tila gusto nito ang kontrolin sa mas tuso at mapanlinlang na paraan. Hindi na nakakagulat na dumarami ang negosyong Ruso na pumapasok sa informal na ekonomiya, lalo na dahil sa mga patakarang ipinataw ni Putin sa mga kumpanyang di sumusuporta sa digmaan ng Russia. Nagulat ang lahat sa tugon ng Kremlin sa krisis na nagdudulot ng mas kaunting buwis kaysa inaasahan nito. Pinupuntirya na ng Kremlin ang pensyon ng mga tao. Pagsasamantalahan nito ang matatanda at ang mga naghahanda para sa kinabukasan, para matustusan ang walang katapusang kagustuhan ni Putin ng pera sa pananakop sa Ukraine. Ibinunyag ng United 24 Media ang malaking balita sa isang ulat noong Hunyo 8. Sinimulan ng pamahala ang Ruso ang paggawa ng batas para otomatikong ilipat ang ipon para sa pensyon ng milyon-milyong Ruso sa bagong programa. Dahil programang ito ay kontrolado ng Estado, wala nang pagpipilian ang mga nagtatrabahong Ruso kung paano i-invest ang ipon nila para sa kinabukasan. Hindi ito maliit na programa. Kung masusunod ang Kremlin, 37 milyong mga Rusong itinuturing ng gobyerno na silent investors ang ililipat ang kanilang pera. Partikular, yung mga hindi pa pumipili ng pribadong pension fund at yung ang mga asset ay kasalukuyang sa social fund ng Russia, ay makikita nilang mawawala ang kanilang karapatang pumili. Bakit gustong gawin ito ng gobyerno ng Russia? Kapag nalaman mong humigit kumulang 41.1 bilyong dolyar ang kasalukuyang pinamamahalaan ng pag-aari ng estado na Venetia, Common Vneshekonom Bank o VEB, magsisimula kang magkaroon ng ideya. Pinapalalas ni Igor Shivalov, pinuno ng VEB, na maganda ang pagtatatag ng bagong state-controlled fund at di niya nakikita kung bakit magiging problema ang mas mahigpit na kontrol ng Kremlin sa pension savings. Magkakaroon ng access ang VEB Group sa dagdag na pondo tulad ng ipon at pension funds ng mamamayan na magagamit nila para mag-invest sa technological na proyekto. Ayon sa iniulat ng Moscow Times na sinabi ng pinuno ng VEB. Napakalabo naman yan. Nagtataka kami sa kahulugan ng mga makabagong teknolohikal na proyekto. Sigurado kaming hindi lang ito, ibang tawag sa industriya ng depensa ng Russia. Maraming makabagong proyektong teknolohiya sa bansa na ayon sa World Intellectual Property Organization
ay ika-73 sa innovation inputs at ika-55 sa outputs sa mundo. Bukod sa sarkasmo, ang Finance Minister ng Russia na si Anton Silyanov ay nagpahayag na ng suporta para sa panukalang batas na sa madaling salita ay ibig sabihin ni Putin na gusto niyang mangyari ito. Sabi ni Silyanov, ang pag-release ng pondo ng social fund ng Russia ay pwedeng maging basehan ng pangmatagalang ipon. Ibig sabihin, posibleng bilyon-bilyon ang mapasok sa stock market na bumagsak ng mawalan ng dayuhang mamumuhunan dahil sa pagsalakay ni Putin. Hindi ito magpapalakas ng kumpiyansa. Gagamitin ang pondo ng pensyon para suportahan ang stock market na bumagsak noong Hunyo 9 sa pinakamababang antas mula Oktubre. Ang merkadong ito ay umangat o bumabagsak depende kung magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tuwing sinasabi ni Putin na hindi siya sang-ayon sa kapayapaan, na literal na nangyayari tuwing napag-uusapan ito, bumabagsak ang stock market ng Russia. Hindi ito ang pinakamatatag na investment para sa mga pensyon ng 37 milyong tao. Mapapabayaan natin kung hindi natin babanggitin na gumastos ang Russia ng $146.4 na bilyong mula sa kabuuang budget nito. Nakatumbas ng 39% ng lahat ng gastusin ng gobyerno para sa kanilang militar sa unang 9 na buwan ng 2025. 4 na beses itong mas malaki kaysa sa ginastos noong 2021 at sinabayan pa ito ng pagbaba ng gastusin para sa mga mamamayan na nagdala sa gastos ng Russia para sa sarili nitong mga tao. Sa pinakamababang antas sa loob ng 20 taon ayon sa ulat ng United 24 Media. 3 hula kung anong industriya ang susuportahan ng VEB gamit ang bagong planong gamitin ang pensyon ng mga Ruso sa pagbili ng stocks. Huwag magbiro, hindi mo kailangan ng 3 hula. Sinusubukan ulit ng Russia kontrolin ang pera ng tao para suportahan ang digmaan na gumastos na ng $1 bilyon at siguradong lalaki pa ang gastos. Habang si Putin ay tumatangging isaalang-alang man lang ang posibilidad na baka ang bigmaan na siya ang nagsimula ay hindi magtatapos sa tiyak na tagumpay ng Russia. Pagsasamantala ito sa pinansyal na ari-arian ng mga Ruso at negosyo para pundohan ang digmaan. Habang si Putin ay nagtatago sa kanyang bunker at nilalasap ang kanyang napakalaking yaman, ang kanyang gobyerno ay parang pinuputol ang mga braso at binti ng mga tao sa bansa. Kinukuha kay Pedro para ibayad kay Pablo at makikita natin na yon ang ilang pagkakatulad ng Russia sa Soviet Union nung bumagsak ang ekonomiya. Balikan natin ang pagbagsak na yon. Ayon sa Investopedia, 3 dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Soviet Union ay kaguluhang pampulitika at panlipunan, pagbaba ng produksyong pang-industriya at kakulangan sa bilihin. Makikita ang kaguluhan sa Russia ng 2026. Ang pag-withdraw ng bilyon-bilyong dolyar sa mga bangko sa Russia ay nagpapakita ng pagkawala ng tiwala ng mga tao sa institusyong pinansyal ng bansa. Ang paghihigpit sa internet at kontrol sa pera ng tao para pundohan ang hindi popular na digmaan ay hindi tanda ng pampulitikang katatagan. Sa isang ulat noong Hunyo 9, binanggit ng The Conversation na isiniwalat ng Russian pollster na Levada Center na 60%. 2% ng mga Ruso na kanilang tinanong ay nais nang matapos ang digmaan sa Ukraine. Ang mga pinansyal na hakbang para ipagpatuloy ang digmaan ay salungat sa kagustuhan ng mga mamamayang Ruso. Kaya't lumalalim ang kaguluhang pampulitika at panlipunan na malapit ng sumabog. Mas malinaw na rin ang dalawang issue. Sa produksyong pang-industriya, hirap ang halos lahat ng sektor maliban sa nagsisilbi sa kompleks na militar-industrial ng Rusya. At kahit ang sektor ng depensa at enerhiya ay hindi rin nakakalikom ng kita na naibabalik sa Rusya. Ang perang kinikita nila ay napupunta sa pagpapalakas ng makinarya ng digmaan ni Putin. Ang inaasahang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Rusya sa 2026 ay ibinaba na mula 1.3% patungong 0.4% ayon sa ulat ng Moscow Times na sa madaling salita ay nangangahulugan ng 1 taon ng halos walang paglago. Idinagdag ng IntelliNews na ang seasonally adjusted S&P Global Russia Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI
ay nasa 48.8 noong Mayo. Mas mataas ito kaysa 48.1 noong Abril. Ngunit PMI na mas mababa sa 50 ay senyales ng pag-urong sa pagmamanupaktura. Ang Russia ay madalas nasa ibaba o minsan sa 50 mula noong 2025. Bumababa ang produksyon ng industriya sa Russia. Hindi pa masyadong ramdam ang kakulangan ng produkto, pero malapit na itong maranasan. Sa sinakop na Crimea, nagsisimula na tayong makakita ng panic buying ng gasolina at mga grocery dahil sa estratehiya ng Ukraine na pahinain ang lohistika ng Russia sa mga likurang bahagi ng sinakop na teritoryo, kaya mas nahihirapan ang Russia na mapanatiling may sapat na supply ang peninsula at ang mga tao nito. Sa loob mismo ng Russia, ang pagtaas ng presyo ng pagkain ay nagpapahirap sa mga karaniwang Ruso na nahihirapan na nga sa ekonomiya ng kanilang bansa na makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang presyo ng patatas ay tumaas ng 167% mula 2024 hanggang 2026. Mas mahal na ng 59% ang gatas at tumaas ng 45% ang presyo ng tinapay. Wala mang kakulangan sa tindahan, pero dahil sa matinding inflasyon, hindi na kayang bumili ng ganoon karaming pagkain ng mga Ruso, kaya nagkakaubusan sa kanilang mga pantry. Kung ang krisis sa ekonomiya ng Soviet ang nagturo sa Russia ng recipe ng pagbagsak, si Putin naman ngayon ang muling nagluluto nito. Nandiyan na lahat ng mga palatandaan. Hindi pa bumabagsak ang ekonomiya ng Russia, pero habang lumalabas ang bilyon mula sa marupok na sistema ng pagbabangko at inuuna ng Kremlin at sentral na bangko ang digmaan kaysa tao, lalala ang mga problema. Wala nang tiwala, kaya iniipon ang pera. Unti-unti nang napaparalisa ang Russia at ang pagwasak mula sa loob ay lalo pang magpapabilis nito. Kasalanan ng panandaliang pag-iisip ni Putin ito. Sa hindi malamang dahilan, mukhang iniisip ng Pangulong Ruso na kusang mawawala ang lahat ng problemang ito kung makakamit lang niya ang tagumpay sa Ukraine. Nagkakamali si Putin. Manalo man o matalo, pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, haharapin ng Russia ang mas matinding problema. Bumabagsak na ekonomiya at malalaking epekto sa pandaigdigang politika dahil sa kanyang mga ginawa. Gusto mo bang malaman pa ang iba? Panoorin ang aming video para makita kung ano ang naghihintay sa hinaharap ng Russia. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang balita tungkol sa hindi maiiwasang pagbagsak ng Russia mula sa loob. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.